Ilang mahalagang isyu sa bansa ang tinalakay sa ikalawang bahagi ng episode 2 ng BBM Podcast. Kabilang nga dito ay tungkol sa kalidad sa edukasyon, pagbibigay ng abot-kayang bigas at pinaigting na kampanya kontra droga. Alamin natin ang mga detalye kay Kate Renya. While the law is still K-12, basta't ang sinabi ko kay Sec Sani, Yes. Angara, pagandahin natin ang husto habang nandyan pa yan. Iyan ang naging tugon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang talakayin ng usapin sa pagsasaayos ng senior high school curriculum. Kabilang ang usapin ng edukasyon sa pinag-usapan sa ikalawang parte ng kanyang BBM Podcast Episode 2. Nabanggit ng Pangulo na nakakaapekto financially sa mga magulang ng estudyante ang dagdag na 2 taon sa high school. Anya, kulang pa rin ang advantage na ito upang makakuha ng trabaho dahil sa job skills mismatch. Kaya naman, nakikipagtulungan na sila sa mga pribadong sektor para magsagawa ng training sa mga estudyante at mapagkalooban sila ng trabahong naaayon sa kanilang kasanayan. In fairness, the private sector went even one step further. Gusto nyo kami na magpatakbo ng training. Tapos, paglabas niya dun sa training, may trabaho siya sa amin. Kasi eksakto yung training niya dun sa kailangan namin. Ayon pa sa punong ehekutibo, sinusuportahan din ng pamahalaan ng mga guro, binawasan nila ang kanilang administrative duties at nagharpa ng mas maraming guro sa bawat paaralan. Nagkaloob din sila ng training program para sa mga guro upang mas makapagbigay pa ng mas kalidad na edukasyon. Naglunsad din anya ang pamahalaan ng programa sa ilalim ng Public-Private Partnerships o PPP para magpatayo ng mas marami pang school buildings sa bansa. Kasi kung gobyerno lang ang gagawa, kakaunti lang ang magagawa natin. But again, in fairness to the private sector, very cooperative sila. Naglalabas talaga sila ng pera. Very willing sila na tumulong. Isa pa sa tinutugunan ng pamahalaan ay ang performance audit na nakukuha ng mga guro kada pagtatapos ng taon. Anya, ibabase ang performance review sa aktwal na performance ng mga estudyante sa mga pagsusulit. Samantala, kaugnay naman sa inilunsad na pagbebenta ng abot-kayang bigas, binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. na sustainable ang produksyon ng palay sa bansa. Sa katunayan, naabot noong 2023 ang largest crop of palay sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Taong 2024, nalagpasan na ito ng bansa at sa kasulukuyang taon, target din nilang mas malampasan pa ito. Bahagyang tumataas ang produksyon ng bigas, kaya naman patuloy ang pamahalaan sa pagbibigay ng makinarya, mapabuti ang irigasyon at mas mapaganda pa ang production side. Pagka gumanda ng husto yung production side natin, may bababa natin. Wala nang subsidy. We did it before already eh. Nag-export na tayo ng bigas eh. So why not do the same thing again? It's really, you help the farmers. Patuloy rin nilang susuportahan ang mga magsasaka para hindi malugi ang kanilang kita. Kahit ano pa ang mangyari sa presyo ng bigas na ipinagbibili natin sa mga palengke, hindi natin ibababa ang buying price ng NFA. Never bababa yan. Sinagot din ng Pangulo ang apela ng taong bayan na magkaroon ng mas maraming kadiwa ng Pangulo Store upang maabot ang abot-kayang produkto sa kani-kanilang lugar. Anya, sa kasalukuyan nakipag-partnership sila sa lokal na pamahalaan pero tinitignan ng Pangulo ang isang proposal na sa susunod na taon ay sa national government na ang lahat ng kontribusyon. So sa ngayon, we are providing the volumes that are sufficient for 51% of our population. That's for now. And hopefully we will bring it up to the point that bigas for all. It will all be 20 pesos. Nag-abot din ng kasagutan si Pangulong Marcos Jr. pagdating sa usapin naman kung personal choice ba niya ang pagkakatalaga kay PNP Chief General Nicolas Torre III. It's not sufficient that you are safe. You must feel safe. And I saw si Nick Torre is effective at that. And so that's why we, in the end, we chose him for PNP chief. Inilahad niya rin ang ilang marching orders para sa bagong talagang hepe ng PNP na may kinalaman sa kampanya kontra illegal na droga sa bansa. Ito ngayon, sinabi ko sa Coast Guard at saka sa PNP, bantayan na ninyo kasi ayokong bumalik sa merkado yan. Sirain na ninyo kagad as quickly as possible and make sure na nandoon kayo para pag sinabing
so many tons, ilang tonelada, yun talaga ang nandyan. Hindi nababawasan. Bilangin ninyo ng gusto, tapos buhusan nyo ng gasolina, sunugin na ninyo. Pagdating naman sa barangay level kung saan lumalagi ang maliliit na drug syndicate, solusyon anya ang inilunsad na Cops on the Beat ng PNP na siyang magpapatrolya sa bawat barangay. Ilan lamang ang mga isyong ito sa binigyang linaw ni Pangulong Marcos Jr. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News.